Welcome back sa Book Gaming Channel. So guys, meron tayong panibagong quick update para kay Cappy Bobo. So previously may mga content na tayo about dito sa Play to Earn na to, pero don't worry, newbie friendly pa rin naman yung content natin for today. No? So unang-una sa lahat guys, sinabi ko na at least magfa-level 15 something kayo or 20 para ma-activate nyo yung auto farming. Kasi pag hindi kayo naka-auto, i-click kayo ng i-click dito, medyo nakakapagod din. No? So, pag naka-auto kayo, yan, hayaan nyo na lang mag-farm yung kokibara nyo or itong character nyo. Gagalawin nyo na lang siya pag mag-i-equip kayo ng panibagong equipment. For this one, nakita nyo mas mataas to. Siyempre, i-click natin yung equip button. So, unang-una guys, again, pag nilaro nyo itong si Cappy Bobo, i-activate nyo na kagad yung auto features. Ayun kagad yung main goal nyo, palibelin nyo. I'm not sure lang kung level 15 or level 20. Pero kung hindi pa activate yan, makikita nyo naman kung ano yung level na kailangan para ma-activate yung auto feature. Kasi napaka-hassle talaga pag click lang kayo ng click dito. No? So, unang-una sa lahat, activate nyo yan para mag-auto farm na sila. Sa mga newbie naman na nagtatanong, Book Gaming, ano nga ba yung main cryptocurrency na dapat namin i-farm dito kay Cappy Bobo para ma-convert namin sa PHP at the same time, paano natin makukuha yan? So, ito yung unang-una sa lahat, no? Yung Cappy Asset. Ito yung main cryptocurrency na pwede natin ma-farm dito sa Cappy Bobo. At the same time, ito yung i-convert natin sa USDT na pwede natin i-convert naman sa GCash. Paano makukuha yan? Actually, we have several ways para makuha itong cryptocurrency na to. So, unang ways dyan is yung boss fight. No? So, ayan, makikita nyo kagad. Level reward, makakakuha ko ng 300 na Cappy cryptocurrency. So, lalabanan ko lang muna to saglit. So, yung level ko, level 42 something. Right now, kaya ko pa naman talunin itong boss na to. Pero yung tip ko nga sa previous video ko, previous content na ginawa natin, labanan nyo ng labanan yung boss hanggang sa hindi nyo na siya kayang talunin. At pag hindi nyo na siya kayang talunin, dun kayo sa map na yon mag-farm. No? So, later on ko na sila lalabanan. So, yun yung isang way para kumita ng Cappy token. Ano pa ba, Book Gaming? Daily task or daily reward, adikin nyo rin yan. Dapat lagi nyong ginagawa. Basta may mga kulay pula na ganyan. No? Yan. So, kung may nakikita kayo dyan, make sure na i-click nyo yan. Itong claim token din na yan, make sure na i-click nyo yan. Importante din yan. Second way para mag-earn ng Cappy token. Yung pangatlo, para sa akin, ito yung isang best way para mag-earn ng Cappy token. Walang iba kung hindi yung PvP. So, Book Gaming, ano ba yung PvP na yan? So, for example, click nyo itong dungeon, itong PK. Yan. So, makikita nyo sa PK, guys. Alam ko, depende sa level yan. For me, 7,500 Cappy token yung pwede kong kitain. Okay? Pwede kong ma-earn. Pero limited lang to in a daily basis. Kailangan nyo ng ticket para makapag-fight kayo. Ang alam ko, 5 yung minimum na binibigay daily. Pero for example ako, 6 over 5 nadagdagan kasi meron ako mga task na ginawa kaya nadagdagan siya. So click ko lang tong PK and then if I win, no, expected ko yung mga prices na yan. Pero syempre, dito sa PK, although maganda naman yung algorithm nila, yung matchmaking nila, may tendency rin na makakaroon kayo ng kalaban na ina-addict din tong si Cappy Bobo at mapapalaban talaga yung character nyo. Pero right now, level 42 ako, wala naman ako nagiging problema. Kayang-kaya ko naman talunin. Okay, nagagawan ko ng paraan, natatalo ko sila. No? So click nyo lang. Kung ano kayo, ubusin nyo lang yan. For example, may kipaglaban ulit ako. Lagi naman may matchmaking, may mga kalaban kayo. Farm lang kayo ng farm. Ubusin nyo yung PvP PK ticket nyo. Okay, siguro yun yung best practices para mas madami yung maging earning natin dito kay Cappy Bobo. Yan. So, kaya ko pa yung kalaban ko. Yun yung ginagawa ko. Yun yung discard yung ginagawa natin. So, close lang natin yan. Back tayo. So, balik tayo rito. And then, syempre, nabanggit ko kanina, dapat palibelin nyo ng palibelin yung character nyo. Make sure din na i-upgrade nyo tong drop. In my end, may kita nyo naka-level 7 ako dyan. Para ma-upgrade ko yan, kailangan ko ng 60,000 na gem. No? So, in my end,
nasa 50,000 na ako. So, ang gagawin ko lang yan, automatic, pag nakakapatay tayo ng monster, nadadagdagan yung gem ko. So, ibig sabihin, kung nagpa-farm ako na nagpa-farm, mas mabilis mag-farm itong gem ko. Okay? At the same time, pwede nyo click yung plus sign na yan at pwede kayong manually bumili ng gem. So, for example, yung 100 ko, that's equivalent sa 10,000 gems. So, buy lang tayo. Madami pa naman akong gold, no? So, yan, meron na akong 60,500. So, ibig sabihin, yung drop rate ko, pag kinlik ko yan, pwede ko nang i-upgrade. Pero, may oras yan, no? So, in my end, 11 hours, pwede ako mag-time skip, pero hindi naman tayo nagmamadali. Hindi na ako magta-time skip, no? Pwede ko naman siyang i-share sa buong gaming community para mabawasan ng 30 minutes. So, ganun yung gawin nyo. Share nyo sa buong gaming community, I will allow that. Okay? Basta, nasa join or naka-join na kayo sa buong gaming community. Napaka-basic lang pala buong gaming, napakadali lang mag-farm ng copy token. So, ayan, level challenge, pwede kayo kumuha, PK, nagigyan na yan, no? So, yun yung gagawin natin para magkaroon tayo ng mas madaming earning na copy token. So, don't worry guys, no? Basically, magkakaroon pa tayo ng mga panibagong content para dito kay Copy Bobo, no? So, lagi ko naman itong nilalaro. Isa to sa mga play to airdrop na ina-addi ko. Again, lagi kong tinitip sa mga baguhan dyan, at least, meron kayong 5, 10 to 15 active na play to airdrop. Kadalasan naman yan, mga free to play para at least kahit isa, dalawa, tatlo lang yung pumaldo dyan, sure ball, nakikita kayo. So anyway, magkakaroon tayo ng mga panibagong update and always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat. Mwah!